Mukhang maliwanag na ang plano ng SMC at pati na yata ang SMB ito rin ang balak gawin. At ang kukunin daw nila ay itong si Stephen Holt. Ang balita kasi, ito raw Terra Firma Jeep, si Stephen Holt ang gagawing number 1 pick pagkatapos magkakaroon ng sign and trade. Ibig sabihin, kukunin o idadraft ng Terra Firma itong si Stephen Holt, papipirmahin ng kontrata at pagkatapos ay ite-trade din sa San Miguel Beer. Kumbaga yung number 1 pick ng Terra Firma hindi nila ite-trade. Pero itong si Holt kapag nakuha na nila at nakapirma na, saka ite-trade sa SMB. Ayon mismo dito kay Coach Yeng Giao, ang nakikita niya dito kay Stephen Holt ay magiging isa tong parang Stanley Pringle nung kabataan nito o di kaya ay Mikey Williams. Ganyang kalaki ang magiging epekto niya sa liga dahil ito ay isang matangkad na point guard na kayang maglaro ng multiple positions. At dahil dito, ito ay malaki ang tsansa na maging number 1 pick nga at hindi ito pakakawalan ng SMC. So tignan na lang natin kung ano mangyayari dito, pero mukhang ito nga si Stephen Holt daw ang tinatarget ngayon ng Terra Firma. Ito si Holt ay official na nag-apply dito sa PBA draft, so kumbaga wala nang urungan ito. At ang ibig niya sabihin, tignan na lang natin kung matutuloy talaga itong plano ng SMC. Kung makuha ng San Miguel Beer ito si Stephen Holt, solve lahat ng problema nila sa wings, pati na sa point guard, at kung kinakailangan pa sa shooting guard. So ibig sabihin ito, makukumpleto na talaga yung kanilang backcourt at yung kanilang small forward position. Ito na rin ang pagkakataon ng SMB na palakasin yung kanilang lineup, kahit sabihin na natin na hindi na bata itong si Holt. Pero ito namang SMB kasi ang tinitignan talagang kuning player ay yung meron ng mga eksperyensya para makakontribute sa pagkuha nila kaagad-agad ng mga kampyonato. Posible nga kaya na itong si Richie Rivero ay sa Barangay Ginebra mapunta. Itong Ginebra ay walang draft pick dito sa first at second round, pero alam naman natin na maraming beses nang nangyari na walang draft pick ang Ginebra o kaya San Miguel o TNT, pero eventually yung mga top rookies sa kanila din napupunta. Maraming medyo nagbumabatikos dito kay Rivero dahil para daw hindi seryoso sa pagbabasketball. Pero dito sa pag-a-apply niya sa PBA draft, sinabi ni Rivero na magfo-focus na raw talaga siya dito sa PBA. So bakit naman siya kaya kukunin ng Ginebra? Well, unang-una alam natin, ito si Jeremiah Gray ay out for the season. Yan nga ang dahilan kung bakit tinatarget ng Gene Kings itong si Maverick Ahanmisi. Pero wala pa rin guarantee na si Ahanmisi ay pipirma dyan dahil yan ay isang unrestricted free agent at siya ang magdedesisyon kung saan siya lilipat. Pangalawa ito si L.A. Tenorio, hindi rin natin alam kung kailan pa ito makababalik. At si Stanley Pringle, alam natin, injury prone na rin. So kumbaga may shortage talaga ang Ginebra pagdating sa guards. At itong si Von Pesumal palagi rin nababalita na baka ma-trade. So kumbaga kung titignan natin yung guard lineup ng Ginebra, talagang medyo kumbaga alanganin. At yung isang katulad ni Richie Rivero na bata pa at may experience maglaro overseas, ay pwedeng-pwede yan na mahubog ni Coach Tim Cone. So sa tingin ko isa siya sa mga posibilidad na makuha ng Ginebra at hindi naman siguro kataasan yung trade value niya kumpara sa ibang picks. So baka madali siya makuha ng Gene Kings regardless kahit hindi pa Northport o Terra Firma ang kumuha dito kay Rivero. At para doon sa mga nanonood sa career niya sa UAAP, kumbaga meron din namang skills yung bata at kung ito ay ilalagay mo under dito kay Coach Tim Cone at kay Richard Del Rosario, malaki potential talaga nito na makatulong sa Barangay Ginebra. So kung sakaling kunin ito ng Ginebra, sa tingin ko malaki maitulong ito sa kanilang lineup. Lumalaki ngayon ang tsansa na itong si Justin Baltasar ay makukuha din nitong Converge Fiber Xers. Sa ngayon kasi ang lumalabas baka daw itong si Stephen Holt ang maging number 1 pick. So ibig niya sabihin, itong si Justin Baltasar kung mag-a-apply sa draft, malamang ito ay number 2 at ang kumuha sa kanya ay Blackwater Bossing. Sa tingin ng karamihan, mas madaling makakausap ng Converge itong Blackwater Bossing dahil meron silang mga players na pwedeng ibigay na baka kailanganin ng MVP group. So for example, kung ite-trade nila itong si Justin Baltasar pagkakuha ng Blackwater dito sa Converge, pwedeng ibigay ng Converge Fiber Xers yung iba nilang players doon sa mga teams nitong MVP group na nangangailangan. Particular na for example itong NLEX o di kaya Meralco,
sigurado ako mapapakinabangan yan. For example, itong si Jeron Teng o di kaya naman yung iba pang mga players nitong Converge Fiber Xers, except itong si Justin Arana na alam natin na hindi naman iti-trade ng Converge. Pero yung ibang players na nasa lineup ng Fiber Xers, sa tingin ko, mapapakinabangan yan ni Coach Luigi Trillo o di kaya ni Coach Frankie Ling. At malay natin ni Coach Chot Reyes, depende kung anong magiging rotation niya bilang head coach ulit ng TNT Tropang Giga. Pero ang tingin kasi ng mga karamihang insiders, kung itong si Baltasar ay maging number 2, ay mas madali siyang makukuha ng Converge kaysa kung Terra Firma ang kumuha dito dahil yung tatlong SMC teams ay kumbaga ay loaded at hindi sila nangangailangan ng mga players ng Fiber Xers. Hindi katulad itong NLEX at Meralco na sa ngayon ay naghahanap pa rin ng tsansa na manalo ng kampyonato. At baka yung mga players ng Converge Fiber Xers ay makatulong dyan kaya mas willing sila na makuha i-trade ito si Baltasar. Sa ngayon daw ay handa na kausapin itong si Coach Tim Cone at nung staff ng Gilas itong si Mikey Williams para mapasama dito sa Asian Games. Sinabi nito si Coach Tim Cone na iyan talaga ang isang player na gusto niya makuha dahil syempre si Williams ay isang floor spacer at yung kanyang shooting yan ang kinakailangan natin dito sa ating team. Sinabi rin kasi actually kung titignan niyo yung mga comments sa media, karamihan sinasabi kinakailangan ng isang 3-point shooter nitong Gilas. At isa yan sa mga specialties talaga nitong si Mikey Williams. Sa ngayon kasi hindi pa natin matitiyak kung maglalaro nga ito si Mikey Williams dito sa Gilas. Wala pang sinasabi yung TNT kung bakit hindi pa makakonfirm dito sa lineup itong si Mikey. Pero ang alam natin ito si Mikey Williams sa kasalukuyan ay nasa abroad pa raw. Pero hindi natin natitiyak baka bumalik na dito. Pero regardless, ito si Mikey madali naman siguro yung makukontak ng TNT at ni Coach Tim Cone kung kinakailangan. Ang tanong na lamang ay kung meron pa bang oras para mag-prepare dahil ang lapit na nitong Asian Games. Kinakailangan kasi kung ito si Mikey Williams ay kukunin talaga ng Gilas Pilipinas as soon as possible ay makapag-join na siya dito sa mga practice. As it is nga ngayon, nagbubuo pa lang tayo ng koponan at ng coaching staff gayong yung ibang teams dyan sa Asian Games ilang taon na nakapag-prepare. Pero ganun talaga sitwasyon dito sa Gilas at kumpiyansa naman ang marami na dahil si Coach Tim Cone ang hahawak ay kahit papaano magiging competitive tayo at kung malakas yung lineup na mabubuo natin ay meron tayong tsansa na lumaban talaga sa gold medal. At isang malaking bagay dyan kung makuha natin si Mikey Williams dahil kung magkiklik yung outside shooting niya, lulubag sa loob para dito kay Junmar Fajardo at sa iba pa nating big men para mag-operate laban doon sa mga ibang centers ng mga kalaban nating mga koponan dyan. Shout out kay Paula Reyes, Rovi Mijares, Jaman Andes Family, Romeo Conchada, Jonathan Iloso, Rosales Espejo at Joshua Giray Family, Toto Mamon, Rosemay Ginelo, John Mark Cantos, Donel Santiago, Jason Mendoza, JJ Sibum, Dexter Domer, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Rico Olarte, Enju, Donald Santiago, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Dionisio Mercado, Joseph Pineda, John Patrick Abrea, Oji, Len Gio at Gia Santillana at Tagle Family, Edwin Carmona Jr., Anthony Alon, Myron Almosa at Ballete Family, Michael D., Ronald Barbosidad, RG Bueno at Darina Family, Admond de Guzman, Jonel Alagon, Celino Valles, Kagawad Katsakino Dukusin at si Enrico at Presi ang Sioko.